Anyway, speaking of puwet, si Dan Fernandez, pangatlo. Si Dan Fer. Nanalo siya sa kanila. Talo! Kung tatlong gobernador, panalo siya. Isa lang. Oo nga naman. Hindi naman parang konsyel yan, di ba? Yan ang mga notable na natalo, si Dan Fernandez. Hindi niya na-google na matatalo siya. Ay, kaya pala sinagad niya na. Sinagad niya na yung trabaho niya nung last time. Ay, ganun ba yun? Para at least masyado siyang exposed na exposed. Oo, exposed na exposed. Hindi naman nakatulong sa kanya. Alam mo, baka nag-backfire pa sa kanya yun na masyadong maangas siya. Sino ba bang mga kilala mo? Natalo Si Caloocan. Wala namang kaduda-duda yun. Alam mo kung sinabi mo sa akin ngayon na nanalo si Trillanes doon at takihin ako sa puso rito, todas ako. Yun po yung aking paliwanag lang. Para po naunawaan lang natin. Wala pong dagdag bawas, wala pong shading, wala po. It's just a matter of nag-correct sila. Kung sino man yung nag-correct, kinakailangan mag-adjust at mag-correct. Dahil nga po, sa nadoble yung mga boto dahil pinaprocess. Pag po pala pinaprocess, meron sila dyan sa IT. Pag pinaprocess, nagaganon. Kaya kinakailangan meron kang program para lang linisin at hindi madoble. May dalawang istasyon nagpa-process. And therefore, yung dalawang istasyon ay hindi ganun kabilis pero accurate, tama. Tumutugma siya sa COMELEC transmission. So yun po yung aking paliwanag sinasabi na hindi tumutugma daw yung kanilang resibo as against doon sa balota. Wala po kaming evidence or proof on that kasi napakataas yung posibilidad na nakalimutan nila na yun ang binoto nila o kahit na hindi yun ang binoto nila, yun ang nailagay nila. Because wala naman sila maipakita. Simply because wala naman pictures yung mismong resibo dahil bawal nga po magpicture ng resibo. Yung iba na nakikita namin sa social media ay nagpapakita na ito rin yung mga binoto nila, yung mga sample ballot nila. Bakit daw yun hindi lumabas sa kanilang resibo? The best evidence will be later. Makikita natin yung mga ballot picture images kasi meron tayong ballot review. So sa ballot review, mabibilang manually yung lahat ng balot. U-turn lang mo, papalik na naman ako kasi nagmonitor ko yung chairman ng electoral reform maliban sa sangkatutak ng mga trabaho. Ang problema pagka dami-daming problema at reklamo, no? Kaninang umaga pa, nakakanap ko mula sa kanilang lugar, ang reklamo tungkol sa allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas balos na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman, bumoto ng 100 pero overvote na ang sinasabi. Tapos sa Galbayog, sa Samar, may sinasabi naman, kapag bumoto ka ng mayor at vice mayor, automatic lalabas yung mga senador. Kaya medyo nakakatakot kasi ganyan ni Gloria. At ang balila sa Davao, pagkadami-daming mga machines na hindi maanda. Anyway, speaking of puwet, si Dan Fernandez, pangatlo. Si Dan Fer. Nanalo siya sa kanila. Talo! Kung tatlong gobernador, panalo siya. Isa lang. Oo nga naman. Hindi naman parang konsyel yan, di ba? Yan ang mga notable na natalo, si Dan Fernandez. Hindi niya na-google na matatalo siya. Ay, kaya pala sinagad niya na. Sinagad niya na yung trabaho niya nung last time. Ay, ganun ba yun? Para at least masyado siyang exposed na exposed. Oo, exposed na exposed. Hindi naman nakatulong sa kanya. Alam mo, baka nag-backfire pa sa kanya yun na masyadong maangas siya. Sino ba bang mga kilala mo? Natalo Si Caloocan. Wala namang kaduda-duda yun. Alam mo kung sinabi mo sa akin ngayon na nanalo si Trillanes doon at takihin ako sa puso rito, todas ako. So yun po yung aking paliwanag lang. Para po naunawaan lang natin. Wala pong dagdag bawas, wala pong shading, wala po. It's just a matter of nag-correct sila. Kung sino man yung nag-correct, kinakailangan mag-adjust at mag-correct. Dahil nga po, sa nadoble yung mga boto dahil pinaprocess. Pag po pala pinaprocess, meron sila dyan sa IT. Pag pinaprocess, nagaganon. Kaya kinakailangan meron kang program para lang linisin at hindi madoble. May dalawang istasyon nagpa-process. And therefore, yung dalawang istasyon ay hindi ganun kabilis pero accurate, tama. Tumutugma siya sa COMELEC transmission. So yun po yung aking paliwanag sinasabi na hindi tumutugma daw yung kanilang resibo as against doon sa balota. Wala po kaming evidence or proof on that kasi napakataas yung posibilidad na nakalimutan nila na yun ang binoto nila o kahit na hindi yun ang binoto nila, yun ang nailagay nila. Because wala naman sila maipakita. Simply because wala naman pictures yung mismong resibo dahil bawal nga po magpicture ng resibo. Yung iba na nakikita namin sa social media ay nagpapakita na ito rin yung mga binoto nila, yung mga sample ballot nila. Bakit daw yun hindi lumabas sa kanilang resibo? The best evidence will be later. Makikita natin yung mga ballot picture images kasi meron tayong ballot review. So sa ballot review, mabibilang manually yung lahat ng balot. U-turn lang mo, papalik na naman ako kasi nagmonitor ko yung chairman ng electoral reform maliban sa sangkatutak ng
mga trabaho. Ang problema dami-daming problema at reklamo, no? Kaninang umaga pa, nakakanap ko mula sa kanilang lugar, ang reklamo tungkol sa allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas abalos na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman, bumoto ng 100 pero overbook na ang sinasabi. Tapos sa Galbayog, sa Samar, may sinasabi naman, kapag bumoto ka ng mayor at vice mayor, automatic lalabas yung mga senador. Kaya medyo nakakatakot kasi ganyan yung Gloria. At ang balila sa Davao, pagkadami-daming mga machines na hindi maanda.